Sa video na ito ay sasama ko kayo sa mga magagandang tanawin dito sa Ormoc City. At dadalhin ko din kayo sa mga makasaysayang lugar. Kagaya ng gusali na inyong makikita na naging kampo ng mga Hapon noong panahon ng World War II. At ipapakita ko din sa inyo ang balon na libo-libo na ang nakaraan pero hanggang ngayon nagsisilbi pa rin sa mga mamamayan. At magmumotor din tayo sa napakalamig na lugar at binansagang Little Baguio and the Vegetable Basket of Leyte, ang Kabintan, Ormoc City. At i-update ko din kayo sa daan mula sa Burawin, Leyte hanggang sa Ormoc City. Kaya tara, samahan nyo ako sa ating panibagong video. Let's go! Okay, welcome back to another day, another vlog, another episode naman ng ating video. So ngayon samahan nyo ako dahil pupunta tayo sa Ormoc City at maghahanap tayo ng pwede nating i-content at ibahagi sa inyo. Sa ngayon, nandito ako sa Burawin, Leyte dahil dito na tayo dadaan sa mga kabundukan naman ng Burawin, Leyte papunta sa Ormoc City para sa ganon may update ko kayo sa kalsada na papuntang Ormoc City galing dito sa Burawin, Leyte. Pero bago yan, iharap ko muna yung camera natin, saglit lang. Okay, naharap na natin yung camera natin at tingnan nyo yung side mirror natin, walang salamin, nabasag. Hanap muna tayo dito ng salamin. Side mirror ma'am, mayroon kayo? Ito lang yung side mirror nyo. Side mirror boss, sugad lighton. Ganyan, okay na yan. Pera ini. Sige, ayan, nakabit na natin. Ganyan lang muna ha. Basta may magamit lang tayo, saka na natin ayusin yan. Patay, pangit ang panahon dun sa bundok. Pangit yung side mirror natin, no? Malaki yung isa hindi, tsaka matangkad to. Kailang yan, ang mahalaga may magamit tayo pang silip. Mahirap na. Okay, nahinto tayo dito dahil aayusin ko yung bag ko. Pag tumama to tambutso, sunog naman to. Tingnan nyo, yung bukal nandyan lang sa gilid ng kalsada. Napakalinis nyan dahil galing sa kabundukan. Eto pa pwedeng mag-igib ng tubig dyan inumin. Ayos. Eto, may nakasunod tayong lokal. Saan kaya papunta to? Sundan lang natin. Papakita ko sa inyo kung paano kagaling yung mga driver dito. Dahil sa part na to, matarik na yung mga daan dito, masyado ng paangat. Dito, paangat yan. Pagtawid natin ng tulay. Grabe yung paangat, ang galing ng driver Rinig nyo yung tambutso ni kuya na malakas talaga yung tunog dahil sa part na to paangat at madulas po. Tingnan nyo, madulas yan. Ilan ba yung sakay ni kuya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. May angkas na bata sa unahan. Grabe tibay. Basic. Tosto sana i-chister kuya. May sigarilyo pa yan sa kamay. Partida.
Ito naman. Dahil itong part na to, ito yung mga maraming paangat na kalsada mga boss. Dapat magaling ka dito, makinig ng motor nyo at magpasok ng cambio. Kasi pag hindi ka magaling dito makinig ng motor nyo, tapos di clutch, pwede kang aatras dito. Hindi pwede yung bago ka lang sa motor, sasabak ka dito, baka magka-problema ka mga boss. O ayan, tunog naman ulit. May rider sa likod oh. Rider yan. Unahan na lang natin, baka magka-problema ha. Oh, grabe si kuya. Ayos ah. O yun oh. Unahan natin, baka magka-problema po. Bawal na tayo magsunod-sunod dyan. Baka tayo yung maalanganin. Grabe yung hangin, lalakas. Tingnan nyo oh, yung mga dahon ng niyog. Kung napapansin nyo, yung galaw. Tindi. At malapit na tayo papunta sa cruising ng Barangay Liberty, kung saan doon tayo dadaan papunta ng Ormoc City. Ito na yung last na paangat. At ito na yung cruising papunta ng Liberty. Ayun oh, grabe yung pag doon. So stop ako dito para mag-drone mga boss. Magdo-drone ako dito. Ano yan? Ulan? Ulan or hamong? Patay tayo dyan. Silong na lang tayo pag ulan yan. Grabe. Pero hindi naman siguro ulan dahil yung mga lokal na galing doon hindi naman nakasuot ng kaputi. Ayan yung kasama natin kanina oh, na paangat na motor. Titibay oh. Oh. Albera pa yan siguro kasi doon na dito oh. Ayan oh. Tibay ng motor ah. At okay, proceed na tayo. At tapos na tayo makapagpalipad dito ng drone. Kita nyo dyan, grabe yung pag. At saka, eto, galing sa Burawin, Leyte, papunta dito sa cruising na to, papunta ng Ormoc City, dito sa barangay ng Liberty Road, ay mayroong 23 kilometers. Ito yung rough road na part. Kung pupunta tayo ng Ormoc, ito yung mga rough road na madadaanan natin bago tayo makarating sa barangay ng Liberty or Ormoc City mga busing. Rough road siya, pero lahat ng klase ng motor kayang kaya. Hello po sir, ayos, ang ganda sir no. Magkano ngayon ang kilo nito sir? 60. Saan deliver nyo dito sir? Saan yung dala? Palo. Ah, malayo din, nakakarating ng Palo no. Ayos. Ito yung mga ano to? Repolyo yan no? Repolyo? Oh, ito yung repolyo sa Leyte. May mga repolyo din na makikita natin ng Davao, tsaka Baguio, yung sa Benguet. Ito, mayroon din dito sa Ormoc City. Sa'yo to ya? Sa'yo to? Malaki din yung gastos nito ano sir no? Mga gastos ko mga 5,000. Para ding ano, parang palayan na nasa 1 hektarya mahigit. Oo, 40,000. Ganon din yung sa palayan eh, mga 40,000 din pag 1 hektar. Kasi mahirap to buhayin. Lalo na pag ito, may mga insekto na papasok. Buti ya dito, hindi na ba ano? Ano ginagamit nyo na patabay? 1440 na Atlas, Yara Winner. Yara Winner. Ah, okay. Napadaan lang sir. Salamat ha. Ito yung tinutunawan nyo yan ng ano, ng abono. Diyan nag-iigib yung mga lokal sa balon na yan. Pati na din naliligo. Ayos ha. Yan yung mga activity or mga gawain ng mga lokal na dito lang natin makikita sa probinsya. Mga boss. So, shout out Barangay Liberty.
Parang ano lang dito ngayon, alas 6 ng umaga, ang lamig at saka madilim. Tapos, mapagpamasyado. Grabe yung lugar na to. Paglampas natin ng proper ng Liberty, Barangay Liberty, may mga rough road din dito, ayan oh. Pero basic lang naman ng mga rough road, kayang-kaya kahit anong uri ng motor. Eh ito, may isda pa dito. Saan kaya galing ng isda na to? Siguro mahal na to, no? Dahil yung consume ng gasolina. Kahit yung mga mais napupuno ng damo, ang tataba pa rin. Grabe yung lugar dito ah. Tsaka ang daming anong lubak, maraming tubig. Yun yung mahirap, no? Sa hindi mo kabisado yung area, may mga ganyan. Paglusong mo, bigla palang lalalim, ayun, bigla kang makakatukod. Tsaka basa kung nakasapatos ka. Niyog, ang tataba, ang dami bunga. Ay, ito yung sinasabi nila na pag naulan, lagi ditong naglalandslide. Ito yung part na mahirap para sa kanila. Oo naman oh, kasi kitang kita naman natin kung gaano ka lambot yung lupa. Ilang ulan lang, landslide na to. Paliparan natin ng drone. Sir, muta na ta. Asa mo ng agwa dulce na balon? Kaya agwa dulce na din. Agwa dulce nga katong naitubod. Oh, kaya na diha. Na diha? Oh, Ah, okay. Ito pala yun oh. Okay, bababa tayo. Atras tayo dun. So sa wakas mga boss, andito na tayo sa Ormoc. At ito na yung makasaysayang agwa dulce na bukal. Grabe lakas talaga oh. Hanggang ngayon tayo iniigiban pa no. inom. Inom pa gyud. Grabe yung kakusog sa tubod ba oh. Way bumba-bumba no. Oh, parehas no, nag-alog oh. Luwi man. Grabe. Mura man gyud na pressure no. Blowing lang siya sa ilawom niya na pressure. Oo. Blowing ba kalan? Kani din sir sa paradahan. Oh. Oh, para gistapan no. I-consider na lang parking ko na pero consider kay namang gyud mo kapo. Malamig. Wala naman tayong nalalasahan kagaya ng mga tubig na naiinom natin na pag pinapakiramdaman natin yung lasa medyo makalawang. Pero ito mga boss, wala eh.
Ang Agua Dulce Asturian Wheel ay isang mahalagang puok kasaysayan sa Ormoc City. Noong panahon ng digmaan, sa simula ng 1900s, panahon ng mga Amerikano, tinamaan ito ng bomba. Ngunit nanatili itong nakatayo at naging saksi sa katatagan ng mga taga-Ormoc. Ipinatayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila o Amerikano upang magbigay ng ligtas at maiinom na tubig sa mga residente ng Ormoc. Ang Agua Dulce ay pinangalan sa salitang Kastila na nangangahulugang matamis na tubig. Ang Agua Dulce, ito ay isa sa lumang balon na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa mga taga-Ormoc at sa mga sundalo noong panahon ng digmaan. Nasa gitna siya or nasa rotunda, parang rotunda na din. Oh, ito, mayroong dumating na sa multicab na magpapaigib ng tubig. Kaya itong mga lokal dito, sila na yung nagpupulot at sila na yung mag-iigib sa baba. Igiban talaga to. Ilang minuto pa lang tayo dito, ang dami na nating nakitang magpapaigib ng tubig. So yung mga magpapaigib, hindi na sila yung bababa dahil may mga lokal dito na sila na yung mag-iigib dun sa bukal na yan, mga boss. Muna yung nag-survive din sa mga persona, Raidya. Oh, nung katong lunop. Baha. Lunop ba katong? Raidya. Oh, may tubig. Mura may mainom. Ano gina siya limpyo sa tanan? Pundok lagi linyang kabuhan nga to. Grabe no. Oh, kay di man yun. Tanan man magamit, mainom, mahugas, malungkag, maligo. Dapa. Boss, pwedeng matanong, saan po yung pinakalumang tulay dito? Lumang tulay. Pinakalumang tulay. Okay, sige. Anong pangalan? Eto, tabi muna tayo saglit. Tabi-tabi. Puente de la Reina, Bridge of the Queen. Parang dito ata. Nakaharang na. Pwede ba dyan lumapit? So ito na nga yung hinahanap natin. Oh, hindi na siya mababasa ng maayos dahil wala na po dito mga nakaukit na litra. So nahanap din natin yung pinakamatandang tulay dito sa Ormoc City. Ayan siya sa ngayon. Ang lumang tulay sa Ormoc City ay tinatawag na Puente de la Reina o Bridge of the Queen. Ito ay natapos gawin noong taon 1861 sa panahon ng mga Espanyol. Dati itong ginagamit bilang daungan ng mga bangka at benta sa ilog. Isa ito sa mga pinakalumang gusali o istruktura ng Espanyol sa Leyte. Noong kapanahunan ng Espanyol, ang bahaging ito ay dulo o pampang kung saan nagdadak o nagtatrabaho ang mga bangka at binta. Madalas din itong puntahan ng mga lalakal mula sa China, Java at Indonesia para magbinta ng kanilang mga produkto sa isla. Ang Puente de la Reina, matatagpuan ito malapit sa lumang gusali ng lungsod ng Ormoc City Museum. Sinimulan itong ipatayo noong 1800s at natapos noong 1861. Ipinangalan ng tulay na ito bilang Puente de la Reina o Tulay ng Reyna na malamang ay bilang parangal kay Reyna Isabela II na namumuno sa Espanya ng panahong iyon. Tao po! Hello sir, good afternoon po. Paano tayo makapasok doon sa yan po? Sige sir. Okay lang, yung motor, ewan ko na lang dito. Pasok ko na lang para no. Yes, sa wakas. Nandito lang pala yan Ito pala yung sinasabi nila na bahay ng dati na Congressman Dominador. Grabe to no, napakatagal na nito. Nabutan pa to ng World War II. Oo nga Sino pangalan niyo sir? Jerry? Taga saan po? Tabango ako sir. Malayo pala. Tabango po. Southern Leyte yun Oh. Layo. Sir? Okay lang mag-video tayo doon. Ano sir? Magbibideo ako, okay lang? Oo, sige. Iwan ko dito yung helmet ko Hindi na tayo maglalagbok. Ako dito sir. Sige. So ngayon mga boss, nandito na tayo sa isa sa
lumang bahay na matatagpuan natin dito sa Ormoc. Ito yung isa sa pinakamalumang bahay na pwede nating puntahan dito sa Ormoc. Tingnan nyo mga boss, yung nakikita ba dyan? Yung mga bakas-bakas na yan po yung bakas ng bala. Ayan, nakita nyo? Ito mga bakas ng bala. Bakas ng tama ng bala, ang dami oh. Ito. O ayan. At doon pa sa taas, mayroong mga malalaki. Siguro yun na yung ginamit ng mga malalaking armas. O, kita nyo? Dito, ayan o. O, ayan, kita nyo yan? Masyadong mataas to. So, paliparan natin ng drone mga boss para may pakita at may bahagi ko sa inyo ng maayos ito. Kaso nga lang, minsan, lumalakas yung hangin. Dito tayo, tabi lang tayo. Ang ruins of Kong Dominador Tan Residence sa Ormoc City ay isang tanyag at makasaysayang gusali na kilala sa tawag na Tan Mansion Ruins. Ito ay itinayo noong dekada 1930 at natapos noong 1938 sa Barangay Kugon bilang marangyang tahanan ng dating kongresista na si Tan Dominador. Sinamsam ng mga sundalong Hapon ang mansyon at ginawang garrison noong World War II. Napinsala ito ng husto dahil sa mga pambobomba sa labanan sa Ormoc Bay. Kasalukuyang nakatayo ang mga guho nito sa Barangay Kugon bilang isang bantayog ng kasaysayan at pighati. O dako sticker sir o. Kasi ganahan ka mo tanaw sa akong page sa YouTube sir. Sa YouTube ko mag-upload. Naman po ko yung Facebook page, pwede nyo i-search dito. Pero akong video dito na sa YouTube na ko i-upload. Salamat kay sir. Oo. Okay, nakabili tayo ng marang. Lagay lang natin dyan. Mamaya na natin kainin yan. Kasi ate patalikod lang kung nakasakay. Ano to? Pampasada na sasakyan? Pampasada kasi yellow. Saan papunta to? Saan yung ruta nito? Sa Ormoc Lake Danau yung biyahe nito. Wow, dito pa lang busog na busog yung mata ng mga tanawin. Iba ka talaga, Kabingtan. Mamaya dadalhin ko pa kayo sa napakagandang lugar ng Kabintan. Ramdam naman natin yung lamig. Kanina doon sa may Ormoc City, napakainit doon. Pero ngayon dito walang katapusang mga pag na makikita natin oh. Kaya talaga binansagang the little Baguio itong Kabintan. Kasi dito pa lang sa part na to, grabe yung lamig na. Napakasulit ng area ng Kabintan mga boss. Eto na, nandito na tayo sa 3G store. Dito tayo kakain. Nakabalik din sa wakas. Hello ma'am. Oo, maniwag to yun. Nakabalik na yung kudre. Kabalik na po. Ha? Mura dapon ni. Oh. Kaya pagkabugnawar gyapon dre oy. Hindi kan ko dito sa proper sa Ormoc. Init mo dito. Yang nga hangin kayo. Oh, bugna kayo. Gipagkot kaya si ma'am. Kaon ko. May hapon. Nangutan na ron ako. Dili man ka, way bayad mo ta na? Oo na. Okay ra naka video? Ha? Oo, be ako may nalagay. Attention. Okay, interview lang sir, kito bangan mo istorya. Tabangan. Tigbas. Muta na lang bitaw sa ta. Ug man to tag Mount Kabintan ba pilay bayaran na to anak. Narasaray mo makita ang tanan ko. Sa Sulmatara, per kay 1:5, 550. Sa guest, depende sa pilay dadon. Mula pas ganig 5, gintahay 4 o 6,
pwede pa na siya makabarred sa 1:5. Unom. Pero kung sobrang nag-unom, niya, labi Pito na. pito, kinahanglan na nagduha. Duha Pero na nga kung guys. sulpatara ra. Pero og lain na gani siya nga mga site, priya ng altopic, like hanapdan mga palingatong, strict na gyud mi. Di na mi magkuan nga usa duha. Onya og pananglitan madto ra ta dito. Ug mutan-aw atong ano to? Tong sulpatara ba nga signage? Aw sa may arko? Oh. Katong nay arko? Oh. Okay raman dito sa. Okay ra, wa na tay bayaran dre, di na ta mulagbok dre. Saan man nato pag contact sir? Kunwari mo join ra ta Join, dili pwede raman. Ug mo join ka sir. Mawari ka, sir. sayo. Na, Dili, ikaw ra. ikaw ra. Kailangan magpunta ka sa kudaan. Oo. Sa kakasaka para matagal. Guide. Para maingon na tag isa-isa murag ipunon. Adi, Adili. I mean kung mangutanan ako kung pila mo ka buok or ikaw ra ba? O ako ra. Kung ikaw ra, ikaw ra Murag mo taga special jet po. kuan, guide na usara. Usa ra gyud ay, usa ra gyud ay dili pa na ma-join ba no? O dili. Di man maingon na ma-insert ka na mo sa uban grupo kay kasagaran mo rin grupo naman siya na. Okay. Isa-isa ra gyud ay. Pero kung ikaw magdakagi mo ka uban, pwede ra na. Yan. One guide muna siya ay 550. Oh, mo na siya. Sa Unya. lima ka tao, 550 ang bayaran ninyo. Napatay bayaran dre, mubayad pa ta. Interest fee nga 50 kada usa. 50 kada isa unya Nya, plus ka na. ana Oh, 550. mo hulog. Bale, ikaw no, ikaw Oh. ra usa nya. Matuwag sa patara so kuno imo bayaran 600 ra. Oh, 600. Naapay unsa may pinakalayo diha nga bayaran og dako-dako kini? Auto. Aw. Ang kana siyang mag-aso, mao maka dako kag Aw. bayad ra kay duha man guna siya ka guide. Ma kato dayo layo-layo. No, kanang altopic. Alto pick nya Altopic traverser. one guide 1,000 yun. 1.5 ng traverser. Ha? Di sa auto pa man me. Sa alto pa. Ang auto mo na siyang 1,000. Oh. Pero kung kuhaon mo sa usa ka lang kanin siya, traverse, morning 1.5. So, auto pick, narikag malingatong, gawas. Og dili makuha og one day. Asa? Og dili makuha og sa adlaw. Ang unsa na side? Ang kanang unsa may kanang pinakalayo niya. Oh, kani. Ang kani siya, makuha rin din siya sa adlaw. Oh, naman ko makita nga. Dili sa naisipot niyo. Naman ko nakita nga magkamping-kamping man. Ang dalag mga kuan. Ang kani siya, kaning ang amo gikuan na is overnight. Ah. Bale ang uban na side, ang ila sudlon, dikhanagdan ra pagkaliwan, yang dito man atong altupig, malingatong traverse ana. Pero kaya ra gyud siya sa isa ka adlaw sublo na. Ang Balikan. kaning trilogy, Oh. makaya pero depende sa inyong pacing. Una. Kusgan dinaganay na no. Pili yun ka. Abi no adi mapilpig sa gunda. Di man siya. Mga mo ta. Para sa beginner. Okay. Ito lang kuman hidre pag nindot ng panahon para karon puro man gabon. Wa time kita, no? Out. Inquire ka sir. Oh, maraming tagtig. Oh. Naman ni oh kani number. Ano yun? Oh. Siya mangusta ka Kumpaka sa ako kung mo saka na ko. Punta ko. Day before hike ka mo kontak na ko. Sige. Ya, pwede sad kung para yung kadaan niya. Kanang balay magpabook ba. Ya, sunod semana pa ka mo saka para nga. August 21 na, Oh. na. Pwede ra sad ko. Takdaan. Daghan mo kag tour guide dre. Oh na, pero usahay man kung mangut dan mig guide. Maupo. Mo nindot kitong magpabook daan ba. Mayo may nang tour guide pag paingon dito magdalag kulapo. Tanduay sir no. Para kuan sa init. Bye tayo mo gikuha. Bitaw salamat kayo ha. Day salamat po ma'am. Sir. Thank you. G3 Adventure dai, G3 Adventure. Mahal na to. Naman pagkakato sir. Wala ko makanhi lagi dire kay Nakasorry na sila. G3 Adventure? galapas-lapas ra ko ato bawa lagi ko manangin mo karon nanangin ako kay basi kasabaan ako. Pagkakato sa nag-igura nag-video. Oh, igor ko nag-video dito guys pinakatumoy nga dalan ba. Lagi katong para haro na. Oh, nagmotor ko. Sa din dito ka sa din. Oh, sticker. Hey, dami sticker. Pero sa YouTube Dapat na nagkakapakilit dito. na sa kon
Ayaw, papitli na daw. Sabang ka na sa inyong ma'am. Ang lain mga inanay kaya mo man ipapilit gud ra. Unya kayo pa man na. Ako pa. Aw, nana day. Sa ubos. Bioderman. Ngayon naman tagpo sa din. Ay, O, tara. Sige. Tanawa sa YouTube ha. thank you kaya na sir. Oh, shout out tay. Basing na kay shout out tay. Shout out ngari na mo sa kabintan. Oh, ari na mo si Kabingtan. Ay, guys. So tara, akit tayo dito mga boss. Woo! May akyatan dito. Tapos kitang-kita natin sa baba. Ayan, kitang-kita natin dun sa baba mga boss. Yung view na mainit dun. Ayan oh, kita nyo sa video. Then, dito na part, ang lamig at saka madilim. Ah, grabe. Ha, parang nakadrone na tayo dito. Ah, taas dito ah. Ah, yan oh, grabe. Woohoo! 360 view oh. Ah, grabe oh. Wow, nadadala yung ano natin ah, selfie stick. Ah, ganda dito mag-drone pag hindi malakas yung hangin. Apakaangas oh. Kita natin dun sa baba. Oh, nakakalula dito. Tingnan nyo mga boss. Ah. Hindi nakakatas yung drone natin kasi masyadong mahangin. Kita nyo naman oh. Dito. Kaso lang nakakalula doon sa baba. O ayan oh. O diba? Ang ganda. Tapos kita natin yung signage ng I love Kabintan. Ayan oh. Ewan ko kung maririnig pa yung boses natin kasi sobrang lakas ng hangin. Oh, sulit yung lakbay. Nung punta natin dito, hindi ko to naakyat. Ngayon nakita natin. Eto na oh. Sarap dyan oh. Oh, grabing lamig dito. Next time, dadalhin ko yung commander natin dito. Dadalhin ko. Oh, grabe. Napakalakas ng ano, hangin.